I'll rise with you. I'll rise with you. Dancing on this mountain top. See your kingdom come. One more time. You will lift my burden. I'll rise with you. I'll rise with you. I'm dancing. Come on. I'm dancing on this mountain top. See your kingdom come. With a loud voice, church, we sing this. Come on. My Redeemer lives. Come on, put your hands together to the Lord. Hey. My Redeemer lives. My Redeemer lives. One more time, we sing my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Say. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. My Redeemer. For the last time, we sing my Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer My lives. Redeemer lives. Hallelujah. My Redeemer lives. Hallelujah. Oh, my Redeemer lives. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We exalt your name, O God. Hallelujah. Oh, my Redeemer lives. Bless your name, Lord. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus lives. Amen. Hallelujah. Our Savior lives. Amen. Hallelujah. Because of what Jesus did on the cross, everything became available. Everything became possible. It's because of what Jesus did for us. Amen. And as we worship God and as we sing, and as we lift up our hands, as we shout the name of God, let His name be exalted in this place. No other name will be lifted at this place aside from the name of our Lord and Savior. We're going to shout His name today. Amen. Hallelujah. Jesus, let your name be exalted today. Hallelujah. Oh, we praise your name. We honor you, God. Hallelujah. Praise you. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. We sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over
fear, over fear and all anxiety. to every soul have captive by depression, I speak Jesus. Come on, church, let's declare this one. Hallelujah. We sing this. Your name is Power, your name is healing. for your name is Your name is love. break every stronghold, Break every stronghold. shine through the shadows, burn light. I just want to speak the name of Jesus. Oh, over fear, Over fear and all anxiety. to every soul have captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name Is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Oh, your name is light. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, sing Jesus. Oh, let's declare this, hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, your name, your name is power. your name is healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name, your name, Your name your name is healing. Your name is healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Hallelujah! Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Pili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, sa hapong ito, muli po kaming nagpupuri. Patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa isang linggo na naman, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng protection mo, pagpapala, O Lord God. Salamat, Ama, na dinala mo kami muli sa lugar na ito upang kami, Ama, ay sama-samang muling mag-aral ng iyong mga salita. Lord, dinideklarahan namin ang iyong presensya, ang patuloy naming maranasan sa lugar na ito. We declare then, Lord God, your anointing. We declare your wisdom and understanding, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, as we continue, Lord God, to study your word. Lord, dinideklarahan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga salitang mahayag sa hapong ito, Panginoon. Ama, sa araw na ito rin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ibinubuo sa bawat isa sa amin. Lord, ang sabi mo nga po sa iyong mga salita sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, sabi mo po, bahaginan ka namin ng mga bagay, Panginoon, mula sa aming mga kayamanan. Gayon din, Panginoon, sa aming mga ani, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, pangako mo na hindi mo kami pagkukulangin at ang aming mga sasidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Lord, salamat sapagkat ang mga pangako mo ay tunay, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na Ikaw yung Diyos na siyang source ng lahat ng bagay. At alam namin, Panginoon, sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay na meron kami. Kaya, Lord, sa pamamagitan ng mga biyayang ito, ibinabalik po namin sa inyo sa pamamagitan ng mga kaloob at tithes, Panginoon, na nagmumula, Panginoon, sa mga kamay, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Ama, marami pong salamat. Dinideklarahan namin ang patuloy, Panginoon, na pagpapala mong ibubuhos mo ng masagana sa bawat isa sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik. Lord, maraming salamat po. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. At magandang hapon sa bawat isa, no? Salamat sa mga kaluluwa na narito sa hapong ito. Amen. Amen. So sa hapong ito po, no, another opportunity na naman po na tayo po ay makarinig ng kanyang banal na salita. Sa hapong ito, no, sa mga nakikinig,
Blessed afternoon din po sa mga nanonood sa ating online. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa inyo sa hapong ito ay patungkol po sa encourage and build up one another. Amen. Sabi nga po, no, tayo bilang mga mananampalataya, no, minsan sasabihin natin na hindi na natin kailangan na ma-encourage pa. Kasi nga, kumbaga, sa araw-araw na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa mga tawag dito, sa mga nababasa natin, amen po ba, no, ay panai-encourage tayo. Pero sabi nga ganon, no, every Christian and believers needs building up, no? Kumbaga, kailangan natin na tayo po ay patuloy na napapalakas. Amen po. Basta pamamagitan ng mga salita, no? Sabi dito, our words have the power to build others up or turn them down or discourage. In our position, we are complete in Christ. Naniniwala po ba kayo na tayo ay kompleto na sa Panginoon? Amen po ba? Sabi po sa Colossians 2 verse 9 to 10, For Christ, all the fullness of the deity lives in the bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head of every power and authority. So, dito, sinasabi ng salita ng Diyos na, kumbaga, dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, no, kumbaga kung anong meron ng ating Panginoon, dahil ipinagkatiwala na ng Diyos Ama sa Kanya yung lahat, yung authority, yung power. So, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, yung mga yon ay nasa sa atin na. Kaya nga sabi, we are complete in Christ. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sabi dito, in our experience, in our day-to-day living and growing in Jesus, we're all under different stages of construction. No? Some of us just for the foundation, others are building a fourth or fifth floor. Kumbaga sabi ni Pablo dito na, kumbaga tayo, no, bilang mga mananampalataya, hindi pa tapos sa atin ang Panginoon. We are still under construction. Si Pablo po, mahilig po siya na tayo ay i-compare sa pagbibuild, no? Kasi nga po si Pablo is a tent maker. And siya rin po yung yung tinatawag nating mga church builder. No, si Pablo po, siya po yung binigyan ng Panginoon ng mandato na magpahayag o mag-share ng gospel sa mga Gentiles, no? Kasi nga katulad ni Peter, yung iba pa nating mga ang tawag dito, mga apostles, no, nagbahagi sila ng gospel sa mga Jews. Amen. So, si Pedro, ay si Saul, no? Siya ay kinomand ng Panginoon na mag-share ng gospel sa mga Gentiles, no? Sabi dito, kumbaga, under construction tayo. Yung iba, kalalagay pa lang ng pundasyon. Yung iba naman, nagbibuild na ng third and fourth floor. Amen po ba? So, ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng stages ng growth. Amen po ba? And sabi dito, furthermore, we come to the church in different stages of disrepair. Worn out by the storms of life, Paul is saying we need Christian community to build us up and repair us where we need it. Kumbaga parang sa isang bahay, no? Nagtayo tayo ng bahay. Konkreto yung bahay natin. Pero dahil nga sa dumaan na mga bagyo sa buhay natin, minsan may mga parte ng buhay natin na kailangang ma-repair. At yung repair na yon, hindi tayo yung magre-repair doon, kundi kinakailangan natin yung community, which is yung church, na para tayo ay mapalakas na muli at magbalik uli tayo doon sa ating buhay na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya. Amen po ba? Parang bahay baga na, kumbaga minsan pag dumaan yung bagyo, hindi pwedeng walang masira. 'Di ba? Minsan may natatanggalan ng bubong, minsan yung alulod na sisira, yung kusina, no? Kaya nga sabi dito, no, kung kinakailangan nating ma-repair kung saan man dapat. Amen po ba? So kinakailangan natin yung community, yung katulad nito, na kung saan, no, nagpapalakasan tayo upang muli mabalik yung ating lakas.
spiritually. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sino ba yung ayaw na makareceive ng encouraging word? Sino ba ang ayaw nun? 'Di ba? Hindi palagi tayong malakas. Amen po ba? Kahit na nga sabihin natin na tayo ay mananampalataya, pero may mga pagkakataon na dumadaan nga tayo sa bagyo. At kinakailangan natin ng mga encouraging words. 'Di ba? Gustong-gusto natin 'yon. Then sabi pa dito, sino ba yung hindi makaka-appreciate dun sa mga nagbibigay sa atin ng mga word na kung saan tamang-tama o eksaktong-eksakto sa pangangailangan natin. Bawa, sa araw na ito talagang sobrang down na down ka. Tapos bigla na lang meron darating na kapatid, no, kukumustahin ka. Kasi, kumbaga, di ba tayo bilang mga magkakapatid, napifeel natin yung pangangailangan ng bawat isa. Para kumbaga, sa kapatid na sa laman, di ba? Pag may sakit yung kapatid natin, nararamdaman natin. Meron something sa ating katawan na nararamdaman natin na may sakit yung kapatid natin. Tayo din, dahil nakakonekta tayo, no? Na isa-isang katawan tayo ni Kristo, nararamdaman natin yung pangangailangan ng kapatid. Katulad ni Tita Son, pagka minsan pupuntahin minsan dadalawin ako niyan, alam niya na meron akong nararamdaman. And ipagpipray niya ako. Halimbawa, tapos talagang sobrang appreciated ko ang kapatid na to dahil yung asawa ko hindi ako nasasamahan magpa-check up, pero si Tita Son, siya yung nagiging nanay ko. Amen po ba? And I really appreciate you, Tita Son. No? Kumbaga ganon ang magkakapatid, no? Kumbaga, sabi nga ganon, may kapatid ka ba na 10, no? Pero sabi ng ganon, hindi, kung meron kang pangangailangan, nasa iba-ibang lugar yung kapatid mo, hindi naman agad madadamayan ka. Kundi yung mga tao na nasa malapit sa'yo, yun yung magiging karamay mo. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, sabi nga po, lalo na kapag alam natin din, no, yung ba may isang tao na tatayuan ka, sasamahan ka, lalong-lalo na kapag meron kang pinagdadaanan. Amen po ba? And sabi dito, Proverbs speaks to the value of these words to our soul. In Proverbs 12:25, sabi po dito, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Diba kapag nakakarinig tayo ng mga salita na nakapagpapalakas sa atin, hindi ba sumisigla tayo, nabibigyan tayo ng muling pag-asa, kalakasan, yung mga puso natin na minsan nanghihina na, pero pag nakabasa tayo ng salita ng Diyos, nakarinig tayo ng salita ng Diyos mula sa mga kapatid natin, no, napapalakas tayo. Amen po ba? Parang nabubuhayan ulit tayo. At sabi din sa Proverbs 6:24, no, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Di ba kapag halimbawa, yung ikaw kumain ng something na minsan nanghihina ka, di ba? Minsan nararamdaman, parang gusto kong kumain ng mangga, no? Pagka kumain ka ng mangga, di ba? Parang yung panghihina mo, yung parang katamaran mo, pag nakakain ka ng mangga, napapalakas ka. Ganon din yung mga salitang makapangyarihan na, kumbaga, pati yung buto mo na nanghihina ay napapalakas. Amen po ba? Amen. So ito pa, no, sa Proverbs 25:11, sabi dito, a word aptly spoken is like apples of gold in a settings of silver. Sabi dito, it shows immense value of beauty and impact of timely, appreciated speech. It teaches that communicating with the words at the right time and with the right intent is as precious as visually stunning as golden fruit displayed in artistic setting. Sabi nga nun, di ba? Kapag yung salita tamang-tama, no? Halimbawa, yun nga, sabi ko kanina, may pinagdadaanan ka. Halimbawa, medyo nagugulumihanan ka, tapos biglang makakarinig ka ng sasabihin ng kapatid mo na, sabing ganun, wag kang magulumihanan, kapatid, di ba? Sinasabi ng salita ng Diyos, wag tayong magulumihanan. At kung tayo ay may pangangailangan, ibigay natin sa Panginoon, at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba parang,
Oh wow, hallelujah. Thank you, Lord. Kumbaga, yung bang nasa right time, no? Yung salita, no? Talagang maa-appreciate mo. Sabi nga, para itong golden apples na nakalagay sa napakagandang setting, no? Kumbaga, yung negative perspective mo biglang naging positibo. Amen po ba? Doon sa na-receive mong encouragement. Amen? Amen po ba? Na-encourage po ba kayo? Amen. So sabi po dito, ang title po ng aking exhortation sa hapong ito is encourage one another and build each other up. In 1 Thessalonians 5:11, sabi dito, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Amen po ba? Sabi dito, encouragement is the act of strengthening, comforting, urging believers to persevere in faith. It is a vital expression of love and community designed to build up others, provide hope, and spur believers towards love and good deeds. Kumbaga, ito daw yung act na kung paano pinapalakas natin, kinukomfort natin, at ninanais natin na yung mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya ay patuloy na mag-persevere sa ating pananampalataya, no? Sabi nga, ito ay napaka-importanting expression ng pag-ibig at community, designed to build up others, at ito ay nagbibigay din sa atin ng hope. And kumbaga, patuloy nating ini-encourage yung mga kapatid natin, no, na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? And then, sabi dito, encouragement lifts the spirit of the discouraged, strengthen those who are weary, calms those who are fearful, embolden those who seek reassurance, and provides help and hope to remain faithful, putting our trust in the Lord Jesus Christ. No? Kumbaga, pinalalakas natin yung mga nanghihina, no? Kumbaga, yung mga natatakot, kinakalma natin, di ba? At kumbaga, minsan nga no, dito, halimbawa, katulad namin ni Tita Son, palagi kaming naakyat dito sa pulpit, no? Kumbaga may mga pagkakataon na, kumbaga, nagkakaroon din kami, nininervyos din kami. Kumbaga, tagal-tagal namin na kami ay umaakyat dito, pero nagkakaroon din kami ng, minsan, nervyos, ganon. Diba? Kaya minsan, bago kami umakyat, kaming dalawa, pinipray namin yung isa't isa for encouragement. No? Amen. So sabi dito, no, kumbaga, bakit importante ang encouragement? Why is it important? Biblical encouragement is vital for sustaining faith as it prevents hearts from hardening due to sin's deceitfulness. So, kumbaga, no, ang pag-i-encourage natin sa isa't isa ay napaka-importanting bagay. Bakit po? Kasi no, kahit na po tayo minsan mananampalataya na, no, alam natin na tayo araw-araw nakikipagbaka dito sa sanlibutan, no? Maraming tukso, no? At kung minsan kumbaga nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, kung tayo ay patuloy na papalakasan sa isa't isa, maiiwasan natin yung deceitfulness ng kasalanan at patuloy tayong mapapalakas sa ating pananampalataya. Amen. Siyempre, ang pananampalataya mo ay talagang matatag, no? Rooted ka sa salita ng Diyos. So, maiiwasan natin yung paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Be holy for I am holy. Amen po ba? Amen. So, bibigyan ko po, itong sulat ni Pablo, no? Ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, no? Kung babasahin po natin yung chapter 4 ng First Thessalonians chapter 4, yung pinaka-late na po na verses, makikita po natin dito na ang mga taga-Thessalonians po, although po yung faith nila is
talagang nagiginang matatag, no? Nakita talaga yung pagbabago sa kanilang mga buhay, pero meron pa din po silang katanungan kay Pablo. At yung katanungan po nila po kay Pablo is kung ano daw po ang mangyayari sa mga believer bago po mag-rapture, no? Sabing ganon ng mga taga-Tesalonica. So, doon naman sa mga first verses ng chapter 5, makikita natin dito yung encouragement ni Pablo sa mga taga-Thessalonians. Sabi ni Pablo na dapat tayong maging handa. Kasi nga, sabing ganon, ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam. Para bang katulad daw po ito ng yung pagsakit ng tiyan ng manganganak. Yung bang hindi mo expected na bigla nilang sasakitan tiyan mo. Although may mga tinatawag nga tayo na due date, pero kapag ikaw, nung panahon, no, wala yung mga tinatawag na, anong tawag doon, yung nakikita ka agad na itong date na ito, manganganak ka. Noon nagbabase lang ang mga doktor dun sa first menstruation and yung last menstruation mo. So dun sila nagbabase. So hindi yon eksakto. Minsan late, minsan naman advance. So sabi nga, yung pagdating ng Panginoon parang ganon, hindi natin alam. Sabi nga, hindi ang nakakaalam nun ang ama lang, maski ang anak hindi alam. So ini-encourage ni Pablo na patuloy na mamuhay ang mga taga-Tesalonica ayon sa kalooban ng Diyos. Iwasan nila yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. At sabi pa nga ni Pablo, no, tayo ngayon ay mga pinili, no? Tayo ay dinala mula sa kadiliman, tayo ay dinala na ng Panginoon sa kaliwanagan. At hindi na nakabuntun sa atin yung galit ng Diyos. Amen po ba? So, ini-encourage ni Pablo na patuloy nga tayong magpalakasan sa isa't isa nang sa gayon, pagdating ng Panginoon, matagpuan tayong tapat pa rin na naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So, ito po yung konteksto ng ating verses po na ito. So sabi po dito, no, in Hebrew 3 chapter 13, sabi po dito, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Kasi nga po, no, kung hindi tayo magpapalakasan, may mga pagkakataon talaga na ang isang tao, kapag nalayo na siya sa presensya ng Diyos, maaring tumigas na ang kanyang puso at mahirap na siyang bumalik sa presensya ng ating Panginoon. So, ninanais ng Panginoon at palaging ipinapaalala ni Pablo na magpatuloy tayo sa pag-i-encourage sa bawat isa at patuloy na i-build natin ang bawat isa. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, it serves as a crucial oxygen for spiritual survival, encouraging endurance in trials, promoting unity, pointing believers toward God's promises and ultimate victory. Kumbaga, parang oxygen nga daw itong encouragement, no? Kasi, di ba pag ang tao, kapag nahihirapan huminga, di ba kinakailangan yan yung oxygen tank para masustainahan yung paghinga mo. Pag wala ng oxygen, syempre, deads na. So, kinakailangan, no? Kaya nga, sa atin sa mundo, dito sa mundo, di ba, science, no? Kailangan ng tao yung oxygen. Amen po ba? Kasi kung puro na lang, halimbawa, kasi nga, di ba, sabi nga, ang plants, nagre-release siya ng oxygen. Ang kanya namang tinitake in is carbon dioxide. Amen po ba? Yung mga waste natin, yung mga, alam mo na, yung mga bagay na hindi magandang amoy, yun yung kanilang tinitake. Tayo, yung nare-refresh na hangin at yun yung oxygen. Amen po ba? At ganun din daw po ang encouragement para itong oxygen na necessary for spiritual survival. Amen. Amen po ba? Sabi dito, encouragement begins with Jesus. Amen po ba? Sino po ba ang hindi ma-encourage sa buhay ng ating Panginoon? Di ba? Siya yung unang-unang naging encourager sa atin. Siya yung unang-unang nag-encourage sa atin. Sabi dito, He came, no? Dumating siya dito sa sanlibutan. Namuhay siya ng perfect, no? Hindi siya nagkasala, bagamat nagkatawan tao siya. Namatay siya,
no? Yung lahat ng ating mga kasalanan, yung imbis na tayo yung mapako sa krus, dinala niyang lahat, no? Siya yung naging kasalanan para sa atin. Amen po ba? And then, no, siya ay nabuhay na mag-uli, no? At kanyang pinagtagumpayan ang kamatayan at ang kasalanan. Amen po ba? So siya talaga yung unang encourager sa atin. Siya yung unang nag-encourage sa atin. Amen po ba? Yung buhay niya ay encouragement sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi ulit sa 1 Thessalonians 5:11, no? Encourage one another and build each other up. Amen. Sabi dito, in line of the cross, God calls us to encourage and build up one another. We need it. We constantly are battling sin, including forgetting what Jesus has done for us. And we need to be reminded over and over again what He has done. Once we remember Jesus, our perspective immediately gets realigned with His purpose and perspective. Amen po ba? 1 Thessalonians 5:14, sabi dito, and we urge you, brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. No? Dito pinaalala sa atin, no, na dapat daw po natin i-encourage ang bawat isa, lalong-lalo na doon yung mga taong walang ginagawa. Amen po ba? Yung mga disruptive, ibig sabihin, yung mga taong mahirap kasama, yung mga taong masyas ang buntok. Di ba yung matitigas ang ulo? Mga rebellious, no? Sabing ganon, masyas ang buntok. So, yun daw, sabi nga nun, i-encourage natin yung mga timid, yung mga mahihinhin, di ba po? And help the weak, be patient with everyone. Maging pasensyoso tayo sa bawat isa. Amen. Sabi dito, it is a practical directive on community care, balancing the need to correct disorderly behavior with comforting the discouraged and supporting the vulnerable. No? Ayun ba yung mga vulnerable, yung mga, syempre, nagdadaan sa tawag nito mga pagsubok, yung mga may anxiety, may depression, no? Gayon din yung mga sabi dito yung mga nangangailangan, no? And yung mga matitigas nga ang ulo, dapat po wina-warningan natin sila. Amen po ba? Yon. Sabi dito, often the disruptive to the community, yon yung mga sinabi ko nga, no, yung mga unruly, yung mga idle, no, they are not living according to the gospel. So dapat pag-anuhan natin sila. Kumbaga, i-encourage din natin na nang sa gayon, sa pamagitan ng salita na kanilang maririnig, no, ay mabago din yung kanilang mga mindset or yung kanilang mga perspektibo. Sabi dito, in Hebrew 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Urge believers to actively motivate one another toward love and good works, emphasizing the importance of meeting together for mutual encouragement. It also warns those who are neglecting fellowship and instead urge believers to strengthen each other as Christ's return approaches. Kumbaga, no, sabi nga, patuloy tayong magpalakasan sa isa't isa at wag nating kaliligtaan yung pagpi-fellowship o yung pagsasama-sama na ginagawa na natin ngayon. Di ba? Kumbaga minsan, no, sabi nga, kumbaga, dapat patuloy nating i-encourage yung mga tao na patuloy silang makiisa sa mga gawain natin. Amen po ba? Lalong-lalo na, no, sabi nga ganon, hindi lang sa RRF, kundi sa midweek, sa Kingdom Invasion, Sunday service, lahat ng mga gawain ng ating church, no, ay
kumbaga instrumento para tayo patuloy na magpalakasan sa isa't isa. Pero kung minsan nga no, may mga pagkakataon na may mga kapatid pa rin tayo na kumbaga parang yung may mga pagkakataon lang na free sila, no? Yung gusto lang nila, pero wala sa puso nila. Kasi parang meron silang something na, siguro meron silang mga bagay na hinahanap na hindi nila nararanasan pa. Amen po ba? Kaya nga po, ang sinasabi sa atin, patuloy tayong magpalakasan sa isa't isa. Nang sa gayon, maiwasan natin no, sa mga kapatiran yung mga ganong pangyayari. Amen po ba? So talagang kinakailangan natin, sabi nga, be consistent, no, and intentional, and with love. No? Kumbaga, minsan kasi hindi natin nagagawa yung ganun eh. 'Di ba? Kung pag wala sa RRF, minsan kukumustahin lang natin, pag may hindi sumagot, wala na tayong gagawin. Pero dapat pag sinabi kasing intentional, meron talaga tayong gagawin. Gagawin na kumbaga kailangan para muli natin silang maibalik, no, dito sa church. Amen po ba? Amen. So, yun nga, no? And then, sabi dito, there are several biblical character that serves as powerful example of encouragement, showing resilience, faith, and support for others in the face of adversity. Sabi dito, no? Si Barnabas, kilala niyo po si Barnabas? Si Bernabe, no? Si Bernabe po, no, siya rin po si Jose, no? Si Jose ay tinawag na Bernabe, which is, sabing ganon, siya yung son of encouragement. Sa Tagalog, anak ng basta ganon, son of encouragement. Oo, son of encouragement. Then sabi dito, makikita natin yung buhay niya, kung paano siyang tinawag na son of encouragement is in Acts 4:36. Dito mababasa natin na si Barnabas, kasi siya ay isang Libita na taga Cyprus. Di ba po, yung panahon sa Old Testament, ang mga Levites, sila lang po yung sila lang po yung pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya sa templo. Amen po ba? Yung mga Levites. No, itong si Barnabas, siya ay Levites na taga Cyprus. Nung siya ay makakilala sa Panginoon, ito yung panahon na yung mga apostles, no, yung ginagawa nila, sila ay ibinibenta nila yung kanilang mga ari-arian at ibinibigay nila sa mga sa mga apostles. At yung mga apostles naman, pinaghahati-hati sa mga members. Kaya wala sa kanilang nahihirapan o naghihikahos. Kasi lahat sila may bahagi. No? Lahat sila binibenta nila at pinaghahati-hatian nila yung pinagbentahan ng kanilang mga ari-arian. Nakita ito ni Barnabas. So siya, ganun din. Lahat ng mga ari-arian niya, binenta niya. At ibinigay niya sa mga apostles. At yun nga, ibinahagi sa mga kapatid. And then, itong si Barnabas, nung panahon na si Pablo ay makakilala sa Panginoon, no? Ayaw ng mga mananampalataya si Pablo. Kasi kilala nila si Pablo eh. Di ba persecutor siya ng mga believers. So hindi sila naniniwala na nabago na si Pablo. So itong si Barnabas, siya yung nag-introduce sa mga believers kay Pablo na kumbaga nag-testify siya na si Pablo ay talagang nakakilala na sa Panginoon. At sabi nga gano'n, no, nagbahagi siya doon sa mga tao basta nagbahagi siya ng salita ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. So dahil kay Barnabas, naging bahagi si Pablo ng mga believers doon sa lugar na yon. And then, no, dumating yung pagkakataon na sinabi ni Pablo kay Barnabas na
bisitahin nila yung mga lugar na kung saan nagbahagi sila ng salita ng Diyos para kumustahin yung mga mananampalataya. At gusto ni Barnabas na isama si Mark. No? Itong si Mark naman, kung babasahin natin sa chapter 9, verse 26 and 28, makikita natin dito na si Mark, no, nung sila ay paalis na, ayaw ni Pablo na isama itong si Mark dahil nga nung nandun sila sa Pampilya, nag-separate, humiwalay itong si Mark. Kaya inayawan siya ni Pablo. Nung ayaw ni Pablo na isama si Mark, nagkaroon sila ng diskusyon ni Barnabas at naghiwalay sila. So si Barnabas, naging kasama niya si Mark, at itong si Pablo naman, naging kasama niya si Silas. So naghiwalay na sila. So dito, kumbaga makikita natin yung buhay ni Barnabas na wala siyang kinikilingan. Binigyan niya ng pangalawang pagkakataon si Mark. Amen po ba? Si Pablo, siguro napakahigpit ni Pablo, no? Kumbaga ayaw niya na kay Mark dahil nga dun sa ginawa niya. Pero si Barnabas, nagbigay siya ng pangalawang pagkakataon. Amen. So pangalawa po si Paul, no? Si Paul the Apostle in 2 Corinthians 12:9-10. Makikita po natin dito, despite facing immense trial, no? Alam natin yung buhay ni Pablo, siya ay nabilanggo, siya ay na-shipwreck, no? Nakaranas siya ng yung paghampas, di ba? Yung pagpaparusa, no? Paul maintained joy and encouraged others to find strength in God's grace. He modeled how to find joy in suffering and to boast in weakness so Christ's power could rest on him. Di ba po? So sabi nga ni Pablo, no, walang halaga sa kanya yung mga bagay na nakamtan niya na. No? Ang mahalaga sa kanya ay makamtan niya ang ating Panginoon. Sabi nga, mabuhay sa mamatay ay kapakinabangan kapag kasama niya ang Panginoon. At sabi niya pa, di ba, I fought the good fight of faith. Amen po ba? So, dito makikita natin yung buhay ni Pablo, na kahit nakaranas siya ng mga pagsubok, ng matitinding pagsubok sa buhay niya, still nandun yung joy na, kumbaga, alam niya na yung mga bagay na yon ay, kumbaga, hindi maiko-compare sa glory na marireveal kapag ang Panginoon ay na-reveal na din. Amen po ba? And tayo bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon, no, dapat ganun din po yung ating mindset. Amen po ba? Yung katulad ni Pablo, na kumbaga, yung buhay natin talagang ipagkatiwala natin sa Panginoon. At dahil doon, no, magiging tayong pagpapala din sa iba. Amen po ba? Amen. And then Ruth, di ba? Dito makikita natin yung story ni Ruth, no? Kumbaga, her story is one of unwavering loyalty, faith, and courage. She encouraged her mother-in-law, no, by choosing to stay with her and care for her despite the hardship of being a widow in a foreign land. No? Kumbaga, 'di ba, minsan sa panahon natin ngayon, no? Kumbaga, may mga pagkakataon na ang manugang at ang kanyang manugang o biyanan hindi magkasundo, 'di ba? Pero dito napakagandang encouragement sa atin ngayon, no? Tayong mga may asawa na, no? Kumbaga, pinakikita dito ni Ruth yung pagmamahal niya sa biyanan niya. No, sabi niya nga, 'di ba? Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Ang Diyos mo, yun din yung magiging Diyos ko. No, kaya tayo mga kabataan, no, kayo mga kabataan, darating kayo sa pagkakataon na yun, magkakaroon kayo ng mga in-laws, no? Kumbaga, dahil sabi nga ganon, pag nag-asawa ka, hindi na kayo dalawa, di ba? Isa na kayo. So, ibig sabihin, yung magulang niya, magulang nyo na rin. No? Kaya, sabi ko nga, nung panahon kasi, no, testimony ko lang, yung biyanan ko,
sabi nilang ganon. Kasi nga, yung dalawang biyanan ko, nung mahina na sila at mamatay, kasama ako. Yun. So, ang tatay ko nga, nung mamatay, wala ako eh. Kasi alam ng tatay ko na matatakutin ako. No? Kaya yung mamatay ang tatay ko, wala ako dun sa Bicol. Na, tumawag na lang ang nanay ko na wala na ang tatay ko. Pag uwi ko, wala na ang tatay ko. Kaya, no, kumbaga, yung pag naalala ko yung biyanan ko, yung dalawa kong biyanan, sobra talagang naano yung puso ko. Kasi, kumbaga, napamahal na sila sa akin. No? Kumbaga, sobra talaga. Sobrang, pero nung una talaga, kakaiba. Pero praise God, no? Kabutihan ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Katulad ni Ruth, no? Kumbaga, nandoon sa kanya, napakahirap na mamuhay sa ibang lugar. No? Lalo na ay, siya, biyuda. At yung nanay din niya, yung biyanan niya din, biyuda. Pumunta sila sa lugar na hindi niya naman. Pero tingnan mo, yung pagpapala ng Diyos, nakamta niya. At naging bahagi siya, no? Sa ancestral ng ating Panginoon. 'Di ba? Amen. So sabi dito, sumunod si Nehemiah. Sa chapter 8, verse 9 to 10 ng Nehemiah, sabi dito, he encouraged the discouraged Israelites to rejoice after rebuilding the walls of Jerusalem, famously declaring that the joy of the Lord is your strength. Amen po ba? The joy of the Lord is our strength. No, kumbaga dito makikita natin na kumbaga maraming mga hadlang para yung wall ng Jerusalem ay hindi maitayo-tayo. Pero talagang naging matatag si Nehemiah, no? At talagang kumbaga in-encourage niya lahat ng mga Israelite, no, na gawin, na matuloy itong gawin para sa Panginoon. And sabi nga, for 52 days, natapos nila yung wall. Pero itong si Sanballat, no, na siyang nagiging sanhi, kumbaga, against siya doon sa ginagawa ng mga Israelite. Pero hindi siya nagwagi. Ang nagwagi pa rin ay ang mga Israelites dahil sa biyaya at sa encouragement na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, next is Joseph. No? Si Joseph, sa Genesis 45, verse 7 and 8, and chapter 50, verse 20. Sabi dito, despite being sold into slavery by his brothers and wrongly imprisoned, Joseph maintained his faith and never lost hope. Eventually becoming a ruler in Egypt and saving his family from famine, his story encourages that God can turn evil intentions into good outcome. So pag binasa po natin yung storya ni Joseph, no? Lalong-lalo na doon yung na-encounter na niya yung mga kapatid niya. So hindi pwedeng hindi mabagbag yung damdamin mo. Kasi talagang makikita mo dito yung faith ni Joseph sa Panginoon, na sabi nga niya, no, hindi niyo kasalanan, nauna ako sa inyo. Ang Diyos ang nagpadala dito sa akin para masave ko ang ating lahi. So, alam niyo, ilang beses ko nang nabasa ang storya niya, pero every time na babasahin ko to, lalong-lalo na yung kakain sila, yung sunod-sunod silang magkakapatid, tapos biglang umiiyak si Joseph sa kwarto, tapos naghugas siya ng mukha para hindi siya maano ng mga kapatid niya. Talagang nakakabagbag damdamin, pero sobrang encouragement para sa bawat isa sa atin na ang Panginoon, anuman yung bagay na maranasan natin, gaano man kahirap, gaano man kasakit, pero makikita pa rin natin yung gagawin ng Panginoon. No, sabi nga, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Amen po ba? Purpose ng Panginoon, anuman ang mangyari, mapangyayari. Amen po ba? Hindi natin kayang hadlangan. Amen po ba? Sabi nga, katulad ni Jonah di ba? Sinugo siya ng Panginoon. Punta ng Ninive, pero pumunta siya ng Tarsis. Ano nangyari? So, ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, kapag kalooban ng Diyos na ibalik ka kung saan niya gusto, mangyayari at mangyayari. At yun, magiging encouragement sa bawat isa sa atin na ang Diyos kumikilos through us, kumikilos sa buhay natin para tayo maging pagpapala sa iba.
Amen po ba? Amen. Sabi dito, these individuals exemplify the true faith and resilience on God. It is possible to find hope, stay resilient, and encourage others even in the most difficult circumstances. Anong ibig sabihin ng resilience? Alam niyo yung lastiko, yung goma, no? Yung goma, kapag hinila mo siya, hahaba siya, no? Pero pag binitawan mo, babalik din siya sa dating form, no? Ang tao katulad ni Job, si Job. So, yung resiliency ni Job, no, kumbaga marami siyang naranasang mga pagsubok. Nawala yung mga anak niya, namatay lahat ng kayamanan niya naubos, nagkasakit siya na parang sakit na, kumbaga mas ginusto niya pang mamatay kaysa yung nararamdaman niya yung sakit na nararanasan ng katawan niya. Sabi nga ng asawa niya, sige, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Pero hindi niya ginawa. And, no, kumbaga, oo, may mga katanungan siya, no, sa Panginoon, pero nandoon yung pananampalataya niya sa Panginoon na all will be well. Amen po ba? At sa huli, no, binalik sa kanya lahat kung ano man yung nawala sa kanya. Kumbaga, doble pa. 10 doble pa. Amen po ba? Amen. So, nakaka-encourage, di ba po, yung mga buhay ng mga tao na ito sa Bible, no? Na siyang, sa panahon natin ngayon, patuloy tayong ini-encourage. Sabi dito, there are biblical methods of encouragement, no? Sabi dito, number 1, tell others how God is working through them. Kumbaga, tayo, may mga pagkakataon na dapat maging vocal tayo sa mga kapatid natin na sabihin natin sa kanila na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan nila. Amen po ba? Sabi dito in 1 Thessalonians 1:7, and so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God became known everywhere, therefore we do not need to say anything about it. This verse highlights a model church whose transformed lives and active faith despite persecution acted as a powerful testimony that sounded forth the gospel throughout the region, making them an example for other believers. Their behavior proved that genuine faith compels believers to spread the message of God's grace. No, kumbaga sabi nga ni Pablo dito sa mga taga-Tesalonica, no, yung kanilang pananampalataya, no, kumbaga naging model sila sa mga churches sa Macedonia at saka sa Achaia. Kasi ang Thessalonia ay capital na region ng Macedonia. No, itong mga taga-Thessalonica talagang nakita sa kanila yung pagbabago. Kaya nga sabing ganun dito yung Diyos, ay sabi dito, yung Panginoon kumikilos sa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi nakita yung pagbabago sa kanila. Amen po ba? Kaya yun yung naging testimony nila doon sa mga taga-Macedonia at Achaia, yung pag-ibig nila, no? Yung pagtulong nila sa mga churches na ito. Kaya kumbaga nag-spread yung gospel sa pamamagitan ng kanilang testimony. So yung Diyos kumikilos sa kanila. Amen po ba? Sa buhay natin, ganun din sa panahon natin ngayon. Kumbaga ang Diyos, kumbaga ang Diyos palaging kumikilos sa buhay natin. Ginagamit tayo para mag-encourage tayo sa iba. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng gospel sa kanila. So, di ba, sabi nga ganon, we have been discipled. And we too should make a disciples that will make disciples. Kumbaga, pasa-pasa lang po yan. Ikaw na-encourage ka, no? Na-disciple ka, mag-disciple ka din. And then, yung dinidisciple mo, magdi-disciple din. So, hindi pwedeng walang bunga. Amen po ba? Sabi nga ganun, may nabasa ako na, yung leader daw na irreplaceable, yung leader na hindi napapalitan, hindi good leader. Nakukuha niyo po? Kasi kapag hindi siya napalitan, ibig sabihin, wala siyang bunga. Diba? So, ang good leader is may bunga. Dapat may pumapalit sa kanya. Amen po ba? Amen.
Sabi dito, often we are blind to the good things God is doing through us. It may be because we always feel there is more to do. We see the imperfect nature of what we've done, or simply because people don't take the time to notice and appreciate. But God is working through us. When we see this, we are led to thankfulness for the joy of participating with God and want to endure. So, kinakailangan nating ipakita sa tao na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang mga buhay. God is using them. Amen po ba? Amen. So, yun, no? Kumbaga, sabi nga dito, kung minsan kasi hindi natin nakikita, no? Minsan tayo din, no? Hindi natin nakikita yung mga bagay na ginagawa natin, no? Kasi nga, hindi na-appreciate ng iba. Pero, kinakailangan, no? Tayo na nakakakita na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng ating mga kapatid, ipakita natin yun sa kanila. Amen po ba? Nang sa gayon, ma-encourage sila. Amen po ba? At gayon din yung gagawin nila. Amen. Amen. Sabi dito, Paul commends the Thessalonian believers for becoming a model of faith to all believers in Macedonia and Achaia. Despite suffering, their faith turned from idols to God, causing the Lord's message to spread rapidly from them and transforming them into a testimony heard everywhere. No, nakita talaga yung transformation nila. Kasi, kumbaga dati, idol worshiper sila, pero dahil nung nakakilala sila sa Panginoon, ngayon, ang wino-worship na nila yung buhay at tunay na Diyos. At yun yung nag-serve na testimony dun sa mga kalapit nilang lugar. Amen po ba? Amen. Then number 2, una, ipakita natin sa kanila na gumagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. No? Ay gumagawa ang Diyos, ginagamit sila ng Diyos. Amen po ba? Number 2, show others how God is working in their life. Ipakita natin na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang mga buhay. Sabi dito sa 1 Corinthians 1:4-9, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, in all your speaking, in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. Showing others how God is working in their lives involves highlighting everyday blessings, pointing out evidence of growth or assured prayers, and demonstrating compassion and love. By helping people recognizing God's hand in small details such as act of kindness, nature, or personal resilience, you can encourage their faith and awareness of His presence. Kumbaga, sabi nga dito, ipakita natin sa mga kapatid natin na kumbaga ang Diyos ay gumagawa sa kanilang mga buhay, no? Sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, no? Yung minsan, 'di ba, yung mga maliliit na bagay hindi natin minsan 'yun na nakikita, na overlook natin. Yung mga malalaking blessing, 'yun lang yung nakikita natin. Pero sabi nga dito, i-highlight natin yung mga maliliit na bagay, no? Halimbawa, no? Isang araw wala kang ulam. Wala kang ulam. May bigas ka, pero wala kang ulam. So, bigla na lang may kakatok sa pintuan nyo. At sasabihin sa'yo, Ma'am Shi, meron, birthday ni nung anak nung kapitbahay, birthday nung anak ko, merong pansit. Di ba? Praise God, hallelujah, may ulam na, di ba? Pansit lang, ulam na yun di ba po? So, yun, minsan naman may mga pagkakataon, yung kumbaga, financially nangangailangan ka. Lalo na sa inyo mga estudyante, kaming mga magulang, sabi namin, sa kaya ako, Lord, kukuha ng pang tuition fee or pang baon ng anak ko, no? Monday na naman.
Pero bigla na lang, nag-ayos ka ng mga damit. Nag-ayos ka ng mga damit, no? Inayos mo yung mga damit mo. Tapos biglang meron kang lumang pitaka. No? Pagbukas mo nung lumang pitaka mo, nakita mo, 1,000. Ay, praise God, hallelujah. Di ba? Di ba yung mga ganon? Di ba? Bigla na lang makikita, ay wow, Lord, talagang napakabuti mo. Talagang provide mo yung pangangailangan ko. Di ba may mga pagkakataong ganon? Minsan, pagtingin ko sa bag ko, kasi minsan maglilipat ako ng bag. Akala ko wala na akong yung ganon, minsan, yung ganon, no? Pero minsan, pagtingin ko sa mga bulsa, may mga barya-barya. Di ba mapapasalamat ka sa Panginoon? Kaya nga doon, dapat natin palaging i-highlight yung mga ganong bagay na maliliit na alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi pag hindi, no, parang kakaiba yung mararanasan natin. Pero pag every day nakikita natin yung pagsikat ng araw, yung kahit mainit, nakikita natin yung kagandahan ng benepisyo ng pagiging mainit, yung kagandahan ng ulan. Kasi minsan pag masyadong mainit, sasabihin natin, ano ba yan? Ang init-init na naman. Bakit ba ganyan? Di ba yung palagi na lang tayo nagre-reklamo? Pero hindi natin alam na kapag mainit, di ba may katulad ng talong, ng yung mga gulay. Pag hindi mainit, hindi sila mamumunga. 'Di ba? Yung mga kamatis, pag tag-ulan, ang kamatis mahal. Ang talong mahal kasi inuuod. Pag tag-ulan naman, sabi na ano ba naman yan? Baha na naman. Ano na naman ba yan? Ba't tag-ulan na? Hindi tayo makontento. Kumbaga, palagi tayong nadi-discourage sa mga bagay na nakikita natin. Kaya minsan, yung mga kapatid natin, imbis na ma-encourage natin, nadi-discourage din kasi sa attitude natin. No? Kaya palagi natin nga, Lord, salamat, mainit. Kahit mainit, ma-electric pa naman. No? Kahit mainit, nakakatuyo kami ng damit, mabango. Pag tag-ulan naman, yung mga halaman, hindi kailangan ng tubig. No? Kasi pag tag-ulan, hindi mataas ang bill ng tubig. Pero pag tag-init, mataas ang bill ng tubig, di ba po? So, lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, alam natin na may benepisyo tayong ma-receive. Amen po ba? So, sabi nga, i-avoid natin yung complaining. No? Kasi yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Amen. Amen. But instead, encourage one another and build each other up. Yung mga words natin, no? May kakayahan niyang mag-discourage at may kakayahan din niyang mag-encourage. Amen. Kaya nga, sabi ganon, i-highlight natin yung mga maliliit na bagay nang sa gayon, ma-encourage sila na maging appreciative sila sa mga bagay na meron sila, na alam nilang gumagawa ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Then number 3, malapit na po ako. Sabi dito, tell people how you see God growing and changing them. No? In 1 Thessalonians 1:8-10, therefore we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living God, living and true God, and to wait for His Son from heaven when He raised from the dead. Jesus who rescues us from the coming wrath. The message of the Lord did not just originate from them, but echoed or rang out like a trumpet blast, impacting surrounding region. Their faith in God was not passive. It was known everywhere. They turned to God from idols, representing a complete break from pagan worship to serve the living and true God. Kumbaga, no, sa panahon natin ngayon, sa mga RRF natin, no? Bilang mga leader, may mga nakikita kang nung umpisa pa lang na sobrang pagka inassign mo sila pagdating sa prayer, yung bagang parang ayaw nila, yung nahihiya sila, hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila, no? Bagamat halimbawa, sabi natin na mga 1 taon na, no, na model mo na kung paano manalangin. Pero kumbaga, ayaw pa rin nila na mag-opening prayer or mag-closing prayer, no? Pero alam nyo, sa RRF namin ngayon, yung dati kong RRF na inaadaluhan ko pa rin ngayon, si Alice, kilala niyo si Sister Alice, di ba? Si Sister Alice, dati talaga, ano siya, yung sobrang hinhin, sobrang,
yung napaka-ano niya, yung timid, ganon, ngingiti-ngiti lang. No, sabi niya, kumbaga parang, pag inassign mo siya, parang, kumbaga sa sarili niya, parang hindi niya kaya. Pero ngayon, lagi siya ang opening prayer. At unti-unti, nagiging, ano siya, nagiging malakas na yung boses niya. Kung paano naririnig niya yung mga prayer, garon na rin siya mag-pray. And then, ang nakakatuwa pa, no, na palagi namin sa kanya sinasabi, di ba yung ngayon, yung ginagawa namin sa RRF, kaming mga adult, yung merong binigay si Sister Jera na susundan namin, and then magsesend ng mga question. At, kumbaga, halimbawa, bukas ang RRF, 3 days before, nagsisend na ng mga question para pag-aralan, pati yung mga verse. No? Kumbaga, sabi nga namin, wow, si Alice, ano siya? Summa cum laude. Kasi dun mo makikita na kapag nag-share siya, no, may notebook siya. Doon niya sinasagutan yung mga question. Makikita mo talaga na malalim talaga siya. Malalim na yung mga sagot niya. No, kumbaga, makikita mo na talagang nababago, nag-grow ang isang tao dahil sa biyaya ng Panginoon. At sabi nga, palagi natin tong kumbaga, i-verbally natin silang i-commend. Amen po ba? Kasi kinakailangan yon para lalo pa silang magpursige. Amen po ba? Kasi parang bata, di ba yung bata? Yung bata, minsan, yung madamot, di ba karamihan sa mga bata, may karamutan, no? Halimbawa, sabihin mo, binigyan mo siya ng pagkain. And then, merong isang bata din, ayaw niyang mamigay. No? Hindi, akin lang to. Binigay mo to sa akin eh. Ayokong mamigay, mauubos. Ganyan, di ba? Yung mga bata. Pero pag sinabi mo, di ba, mabait ka? Di ba, sabi ni God, magbigay. Kahit, ayaw ko nga. Pero pagka susunod, sige na, di ba sabi ni Lord, magbigay ka, mag-share ka. Yun yung mabuting bata. Sige na nga, magbibigay. Di ba ganon? Kapag kinukomment mo yung bata dun sa mga magagandang karakter nila, nababago sila at natututunan nila yung mga bagay na tama. Amen po ba? Ganon din tayong matatanda. Ganon din. Naghahanap din tayo ng mga bagay na ikukomment tayo. Amen po ba? Amen. Yes. I-affirm. Ganon. Amen. So, dito, number 4 na tayo. Malapit na po. Sabi po dito, praise the good you see people doing. No? Yun nga, kung ano yung ginagawa ng tao na mabuti, anuhin mo sila. Yung ano ba to? Ano tawag dito? I-commend mo yung ginagawa niyang mabuti. Sabi dito sa Philemon chapter 1 verse 4 and 7, although isang chapter lang yon, no, verse 4 and 7. Sabi dito, I always thank God as I remember you in my prayer because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the heart of the saints. Ito, sulat ni Pablo kay Philemon. No? Itong si Philemon ay kamanggagawa ni Pablo. No? Kumbaga kinukumed niya dito, kapag sabi ni Pablo, na kapag naaalala kita, sa pananalangin, pinagpapasalamat ko sa Diyos yung buhay mo at yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo sa mga kapatid, no? At sabi pa niya, no, yung ating pagiging magkapatid, sabi niya, dapat patuloy patuloy pa natin na palalimin nang sa gayon sa pakikipag-isa natin kay Kristo, lalo pa nating malaman yung mga mabubuting bagay na dulot ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Di ba? Kumbaga, halimbawa, may kaibigan ka, no? Pareho kayo mananampalataya. No, dito sa nais ninyo na patuloy kayong yung relationship niyo lumalim. Di ba po? So, pag lumalim yung relationship nyo, kumbaga,
magpapasalamat kayo sa Diyos. Kasi ang ninanais mo is patuloy pa itong maging malalim. Nang sa gayon, yung benefits na makukuha ninyo dahil nga sa pakikipag-isa ninyo sa Panginoon. Amen po ba? Yung patuloy pa ninyong maunawaan kung ano pa yung dapat o ano pa yung nais ng Panginoon na gawin sa inyo para lalo nyong maunawaan yung kapangyarihan ng Diyos nakikilo sa buhay ninyo. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba? Amen. So sabi dito, much of our good is unseen. Many of our faults are magnified. Sabi doon, by ourselves and others. It is too easy to correct error and assume good. Instead, we have to thank and celebrate the good we see in others. 'Di ba? Minsan kasi mas nakikita natin yung mali kaysa dun sa mga mabubuting bagay. Kaya ngayon baliktarin natin. Mas tignan natin yung mabubuti at i-commend natin yung mga bagay na mabuti para ma-encourage yung kapatid natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, number 5, remind people God has sees the good they are doing. No, palagi nating ipaalala din sa mga kapatid natin na kahit na hindi tayo na dito yung naikukomend dahil sa mga mabubuti nating ginagawa, no? Pero ang Diyos hindi nalilingid sa Kanya yon. Lalo na kung yung mga ginagawa natin ay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, in Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Likewise, we don't just say that we see it. We must remind that God sees their work and is pleased. Even if it is unseen by many, God sees the time we volunteer at church, our interceding for others, and sacrificial generosity. God sees it and delight in it. Let's remind one another. Amen po ba? Sabi number 6, declare to others the truth of who they are. Ito. No, kung minsan kasi, no, kahit na mga mananampalataya, alam nila na sila ay mga anak ng Diyos, no? Alam nila yung identity nila, pero hindi nila ginagamit. Amen po ba? Sabi kang ganon, yung bagay na hindi mo ginagamit, kung minsan, katulad halimbawa ng kutsilyo, pag hindi mo ginamit, pupurol. Hindi mo na siya magagamit. Makakalimutan mo na. Pero, dapat tayo bilang mga mananampalataya, dapat alam natin yung ating identity. So, kung alam natin yung ating identity, palagi natin ding i-remind yung mga kapatid natin kung ano yung identity nila sa harapan ng Panginoon. Sabi dito in Jude 1:2, to those who have been called, sino ba yung mga tinawag? Amen. And who are loved by God, the Father. Sino yon? Tayo po. And kept by Jesus Christ. Di ba napakaganda pong salita, no? Kumbaga, napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Ibig sabi nga, tayo yung mga tinawag. Amen po ba? At dahil tayo ay tinawag, no? Tayo ay minahal ng Panginoon, ng Diyos Ama. Dahil kung hindi niya tayo minahal, hindi niya ibibigay yung kanyang bugtong na anak. Amen? At tayo ay iniingatan ng ating Panginoong Hesukristo. So kapag ka ito ay palagi nating inaalala sa ating mga buhay at ipinapaalala din natin sa ating mga kapatid, no? Walang bagay na hindi nating pwedeng kayanin. Amen po ba? No? Kaya nga po, 'di ba? Kumbaga nakakapag-share tayo ng salita ng Diyos dahil patuloy tayong nakababad sa presensya niya. At sabi nga, 'di ba? Yung presensya ng Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen po ba? And dahil sa kapangyarihan na 'yan, no, magkakaroon mababago tayo at 'yan ay madidemonstrate sa ating mga attitude, sa ating mga behavior. Amen po ba? So, kinakailangan alalahanin natin na tayo ay mga pinili, minahal ng Diyos Ama, tayo ay mga anak ng Diyos, at tayo ay iniingatan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa atin, sa panahon natin ngayon, ano man yung ipinagagawa sa atin, huwag tayong mag-atubili. Dahil alam natin, no, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon.
Amen po ba? Kasama natin siya. Sabi nga, yung resurrection power ng Panginoon, nasa sa atin na. Tayo ay tagumpay na. No? Kaya wala na tayong dahilan para matakot, para mag-atubili sa kanumang bagay na nais ng Panginoon na ipagawa sa atin. Amen po ba? Lalong-lalo na yung pagbabahagi ng kanyang salita. At magmula ngayon, sa bawat isa sa inyo, no? Kapag na-assign kayo dito, hindi na kayo matatakot. Amen po ba? Hindi na kayo kakabahan. No? Amen po ba? Amen. And then, sabi dito, number 7, thank people for being a blessing to you. Di ba? Maraming mga kapatid na talagang nagiging pagpapala sa bawat isa sa atin. No, sabi nga ganon, minsan sasabihin natin, ay alam naman niya na blessing siya sa akin eh. Pero sabi nga ganon, dapat maging i-verbalize natin yung pagsabi natin sa ating mga kapatid na siya ay nagiging blessing sa atin. Alam niyo po ba, na kapag yung kapatid natin nagiging pagpapala sa atin, no? At napasasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ay ginamit ng Panginoon para tayo ay mapagpala. At siya naman, no, dahil ginamit siya ng Panginoon, napagpapala siya dahil sa pagiging niyang pagpapala sa iba. Napapapurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay na meron siya. Amen po ba? Kaya nga two-way di ba? Blessing siya, no? Nagpasalamat ka sa Panginoon, pinasalamatan mo yung buhay niya na naging pagpapala sa iyo. At siya naman, ginamit siya ng Panginoon, napapurihan ng Panginoon dahil siya ay naging pagpapala sa iba. Amen po ba? Amen. Number 8 and last, sabi dito, highlight the character of God you see in others. Sabi dito, God is renewing each of us more and more into the image of Christ. This means people are displaying reflection of God continually. Through others, we see a picture of God's kindness, hospitality, faithfulness, service, boldness, and tell them what you see. In 1 Thessalonians 4:9-10, now about brotherly love, we do not need to write to you. Yourselves have been taught by God to love each other, and in fact, you do love all the brothers throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers, to do so more and more. So sabi nga dito, no, i-highlight daw natin yung karakter ng Panginoon na nakikita natin sa mga kapatid natin. Amen po ba? Halimbawa, no? Si Josa, no? Yung kanyang pagiging mapagbigay, yung generosity, no? Sis, alam mo, super blessed ako sa iyo kasi talagang nakikita ko yung pagiging generous mo na katulad ng Panginoon. Sabi nga, di ba, kung nai-encounter natin yung isang tao, para na din nating na-encounter ang Panginoon. Tulad ni Dabdab, no? Yung kanyang pagiging humble, di ba? Yung ganon, yung mga nakikita nating bagay na karakter nila na nagpapakita sa larawan o imahin ng Panginoon sa mga kapatid natin. Kasi, kumbaga, pag palagi natin kinukumen o na pupuri natin sila, hindi dahil sa pinupuri lang natin sila, kundi ini-encourage natin sila na lalo pa nilang gawin yung mga bagay na yun na makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, yung pagpupuri ng sanlibutan is empty, no? Kasi nakabase yon self-righteousness. Pero kung tayo bilang mga mananampalataya, patuloy natin i-commend yung mga kapatid natin, no, sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos na nakikita natin sa kanilang mga buhay, nagiging pagpapala yun sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi nga ganon, kung itong biblical na encouragement na ito ay gagamitin natin, no, sa church natin. Kasi may mga kapatid talaga na kung minsan may mga pagkakataon na naghahanap sila na makita sila, 'di ba? Yung makita sila. May mga ganon kasi iba-iba tayo ng mentality kahit tayo mga mananampalataya. May gusto silang kaya minsan may mga nawawala, no? 'Di ba yung ibang church may mga nawawala kasi may mga hinahanap sila na hindi nila matagpuan. Amen po ba? Amen. So ngayon, no, sa araw na to,
na ipinapaalala sa atin na patuloy tayong magpalakasan sa bawat isa. Dahil alam natin na yung mga nakikita natin sa sanlibutan, nakikita natin na nagpapaalala sa atin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. At ang nais ng Panginoon na matagpuan niya tayong tapat pa rin na naglilingkod sa Kanya, yung hindi tayo mawawala. Amen po ba? Kasi malulungkot ang Panginoon kung meron sa atin na mawawala o malilihis ng landas. Amen po ba? Amen. So conclusion, biblical encouragement is vital. Biblical encouragement is a vital, love-driven act that function as spiritual oxygen, strengthening believers to persevere, fight sin, and grow in faith. Grow in faith, grounded in God's promises and hope. It focuses on highlighting grace in others to glorify God rather than mere flattery. It is essential for community building up the church as collective unit. Ultimately, biblical encouragement acts as a gospel-centered act that blesses the recipient while giving glory to God. It brings hope to the discouraged. Amen po ba? So, kumbaga ang encouragement ay parang nga sinasawag na oxygen ng bawat mananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng pag-i-encourage natin sa bawat isa, kumbaga nabubuhay ulit natin yung mga bagay na kinakailangan na mabuhay sa atin, sa spiritual natin buhay, yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa kapwa, yung pakikiisa, yung fellowship, yun yung ninanais ng Panginoon na patuloy na makita niya sa bawat isa sa atin. At ito ang mandato ng Panginoon na patuloy tayong mag-encourage. Encourage natin yung bawat isa. Amen po ba? Amen. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Ama, maraming salamat po sa mga salita, O Diyos, na muling narinig namin sa hapong ito. Salamat, Ama, sa pagpapaalala mo sa amin na patuloy kaming mag-encourage sa bawat isa at patuloy, Lord God, na i-build up namin ang bawat isa, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na malapit ka na pong dumating. At ang nais mo, Panginoon, patuloy kaming magkaisa, patuloy kaming magmahalan, patuloy kami, Panginoon, na mag-encourage sa bawat isa, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy, O Diyos, na lalakas ang bawat isa sa amin, yung pag-asa, yung pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ay mapamangangalagaan ayon sa kalooban mo, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Ikaw patuloy namin papapurihan at maluwalhati, O Diyos. At ang iyong mga salita ay patuloy, Ama, na magbigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, Panginoon, muli sa buong isang linggo na naman na aming kakaharapin. Ikaw ang patuloy naming pasasalamatan at patuloy na papupurihan, O Diyos, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. It's so simple, faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the